Okay. Magandang umaga po. Especially welcome newly saved through last Bible seminar. Welcome po sa mga bagong naligtas sa nakaraang Grand Bible Seminar. Maybe by the grace of God, God allowed many newly saved. At marahil sa biyaya ng Diyos, pinaintulot niya po yung maraming mga naligtas. And also today, God allowed they can come to church. At sa araw na ito, ipinaintulot po na sila po ay papunta dito sa church. So let's continue pray for them so that they can continue their Christian life in church. Kaya patuloy po natin silang ipanalangin upang may pagpatuloy po nila ang kanilang Kristiyanong pamumuhay sa church. Okay, let's pray together. Kaya tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church. By the grace of God, we got the salvation and also we can still live our Christian life. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon po kami ng kaligtasan at nagpapatuloy pa rin po sa aming buhay Kristiyano. And by the grace of God, this time we are gathered together in the name of the Lord. At sa biyaya ng Diyos, sa oras na ito, kami po'y nagkatipo ng sama-sama sa pangalan ng Panginoon. So this time, please be with us and guide us. Kaya sa oras na ito, pakiusap, samahan at gabayan niyo po kami. Please teach us through the Word of God. Pakiusap, turuan niyo po kami sa salita ng Diyos. Let us understand your will through the Word of God. At nawa po, maunawaan namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the Word of God. Magkaroon nawa kami ng kapangyarihan at ng karunungan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Please allow all your grace to our attendance. Pakiusap, ipaintulot mo po ang iyong buong biyaya sa lahat ng mga nakadalo. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras na ito, magmula po sa simula hanggang matapos, umaasa lamang po kami sa iyong biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open to the Bible, John chapter 15. Buksan po natin sa ating Biblia, Juan chapter 15. John chapter 15, Juan kapitulo 15, verse 13, sa verse 13, 13 hanggang 15, 13 hanggang 15. 13 hanggang 15. John 15, verse 13 hanggang 15. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan, ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo. Okay. Okay, last week, right, we could have finished the Grand Bible Seminar successfully. Sa nakaraang linggo po, matagumpay nating natapos po ang Grand Bible Seminar. As I mentioned, God allowed many newly saved. At gaya ng nabanggit ko po, pinaintulot ng Diyos yung maraming mga naligtas. And also, some newly saved, they can attend this Sunday. At ilan sa mga bagong naligtas ay nakadalo ngayong umaga po, ngayong linggo. So, after salvation, right, we have to learn the Word of God to know how to live new Christian life. Kaya nga po, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan po nating pag-aralan ng Biblia upang malaman kung paano mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. The Bible said, you check here,
Markahan nyo po dito, sinasabi po ng Biblia. You check here. And let's open 2 Corinthians chapter 5. At buksan natin ikalawang Korinto, Kapitulo 5, Chapter 5, 17. verse 17. Chapter 5, verse 17. Chapter 5, verse 17. 2 Corinthians. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. If anyone is in Christ, means when we are saved, we are in Christ. Kung ang sino man ay na kay Kristo, ibig sabihin, nung tayo po ay naligtas, tayo ay na kay Kristo. Yeah, then he is a new creation. Pagkatapos, siya'y bagong nilalang. Yeah, new creation, right? Bagong nilalang. Why new creation? Bakit po bagong nilalang? Yeah, because when we are saved, we are born again as a children of God. Dahil nung maligtas po tayo sa katunayan, naging anak tayo ng Diyos. Physically, right? No change, right? Sa physical na katawan, walang pagbabago. Tama po ba? But spiritually, we are completely changed. Pero sa espiritu, ganap po tayong nabago. Because before we are sinner who will go to eternal hell. Dahil noon, tayo po'y mga makasalanang patungo sa walang hanggang impyerno. But after salvation, right, we became children of God who can go to heaven. Pero pagkatapos ng kaligtasan, tayo ay naging anak ng Diyos na pupunta na sa langit. It's a really great change, right? Ito ay talagang napakalaking pagbabago. Tama po ba? That's why we became new creation. Kaya nga naging bagong nilalang po tayo. Yeah. So, it said, right? All the things have passed away. Kaya sinabi po dito, ang mga lumang bagay ay lumipas na. Yeah, it means if we are really born again as a children of God, our life will be changed. Ibig sabihin kung tayo ay talagang naipanganak ng muli, yung ating buhay ay nagbago, mababago. Yeah, we will not live like before. Hindi na po tayo mamumuhay na gaya ng dati. We will live a new life, right? Mamumuhay tayo sa panibagong buhay. Yeah, because we became new creation. Dahil tayo po'y naging bagong nilalang. We became children of God. Tayo'y naging anak ng Diyos. Yeah. So you have to learn. You have to learn the word of God to know how to live a new Christian life. Kaya kailangan nating matutunan ang salita ng Diyos upang malaman kung paano mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. From next week, we will start a new beginner Bible study. Kaya magmula sa susunod na linggo, sisimulan din po natin yung New Beginner Bible Study. So I hope this time you'll be safe, and also among some brothers and sisters who didn't complete the New Beginner Bible Study, you try to listen to the New Beginner Bible Study. Kaya umaasa po ako na sa mga bagong naligtas, gayon din po sa mga kapatid na hindi pa po nakakatapos, ay makasama po kayo ng New Beginner Bible Study. Then you can learn how to live a new Christian life. Kung gayon, matututunan niyo po kung paano mamuhay sa Kristiyanong pamumuhay. Okay? Yeah. And let's go back John chapter 15. At balikan naman po natin yung Juan chapter 15. 13 hanggang 15, we read already. Yung binasa na po natin. Verse 15 said, Jesus said, right? I have called you friends. Kaya sinabi po, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin. We learn, right? We became new creation. Di ba po natutunan natin tayo'y naging bagong nilalang? Yeah. After salvation, we also become friend of Jesus, right? Pero pagkatapos ng kaligtasan, tayo po'y naging kaibigan ni Jesus. Yeah, friend, right? Kaibigan po. So today we think about friend. Kaya ngayon pag-isipan po natin yung kaibigan. Everybody has a friends, right? Lahat ng tao mayroon pong kaibigan, tama po ba? Even small baby, they have a friend, right? Kahit yung mga maliit na bata, meron silang mga kaibigan. Right?
Our church also have many babies, right? Sa ating church, napakarami din po mga baby. Yeah, even baby, they cannot speak. They become friend, right? Kahit yung mga baby hindi nakakapagsalita, pero nakikipagkaibigan po sila. Yeah, everybody has a friend. Lahat po ay may kaibigan. Yeah. Usually we become friend when we have some common things. Kadalasan po, nagiging magkakaibigan po tayo kung meron tayong pagkakapareho. Yeah. Or when we have a same interest, we become friend. O kaya kung pareho yung interest natin, nagiging magkaibigan tayo. Usually we become friend when we have a same age, right? Kadalasan naging magkaibigan tayo kung pareho din yung ating edad. But I experienced Philippine culture a little bit different from Korean culture. Pero naranasan ko po yung kultura sa Pilipinas ay medyo magkaiba po doon sa kultura ng Korea. Usually in Korea, when we are same age, we become friend. Kadalasan po sa Korea, kapag parehong edad po, magkaibigan. That's why if somebody is older or younger, we don't say you are friend. Kaya kapag meron pong mas matanda o mas mabata sa iyo, hindi pa namin sila sinasabing kaibigan. But Philippine, right? Even sometimes I saw even the small boy and older man, they call we are friends. Pero kahit sa Pilipinas, naranasan ko po, kahit na yung bata, tinatawag niya po yung matanda, kaibigan. Tama? Tama po ba? No limit age, right? Walang limitadong edad. But it looks a good thing, right? Opo, magandang bagay po. Mukhang It means magandang you bagay. can be a friend more easily, right? Na mas madali kayo. Anybody, right? Na mas madali kayong maging kaibigan ng sinuman. But usually we become friends when we have a same age. Pero kadalasan, nagiging magkaibigan po kung pareho yung edad. In the school, right? Same class, become friend. Diba sa school, parehong klase, kaya nagiging magkaibigan. Or some people become friend. They have a same. They like same the sports. O kaya mayroong mga tao nagiging magkaibigan dahil pareho yung kanilang sports. For example, they like basketball, right? Kaya halimbawa, gusto nila ng basketball. By playing basketball, they become friend, right? Sa magitan ng paglalaro ng basketball, nagiging magkaibigan sila. And some people become friends because they drink alcohol together, right? At may mga tao po nagiging magkaibigan dahil pareho sila nag-inom ng alak. Alcohol friend, right? Kaya magkaibigan sila sa alak. Meron alcohol friend. And also I saw some people become friends through cigarette. At nakita ko din po meron nagiging magkaibigan sa magitan ng sigarilyo. Meron cigarette friend, right? Kaya merong magkaibigan ng sigarilyo. Anyway, because they have a same interest, same common thing, right? Dahil po pareho yung kanilang pareho sila sa interesado at pareho yung kanilang gusto. Yeah, but we are different. Pero iba na po tayo. Yeah, we can also become friends. Pwede rin po tayong maging magkaibigan. Because we have the same faith. Dahil meron tayong iisang pananampalataya. Because we have the same gospel. Dahil meron tayong iisang ebanghelyo. Yeah, so friend of a Christian is a different friend of this world. Kayong magkaibigang Kristiyano po ay magkaiba po sa kaibigan ng sanlibutan ito. But we have to know friend is really important. Pero kailangan nating malaman na yung magkaibigan po, kaibigan ay napakahalaga. Because you spend a lot of time with your friend. Dahil gumugugol ka ng maraming oras kasama ng iyong kaibigan. You talk with your friend for a long time. Nakikipag-usap ka ng matagal sa iyong That's why kaibigan. you can be greatly affected by your friend. Kaya ikaw ay talagang maapektuhan ng kaibigan. That's why what friends you have, it's also important. Kaya kung anong kaibigan mayroon ka, ito po ay mahalaga. In Chinese, there was a very famous scholar long time ago. At sa China po, meron pong isang kilala o tanyag na scholar. He's called Mengja. Mengja. Tinatawag po siyang Menja. Anyway, Chinese. Gayun pa man, isa po siyang He's a very Chinese. famous
scholar long time ago. At siya po siyang kilalang scholar matagal ng panahon. But there is a one story, famous story for him. At meron pong isang kilalang kwento patungkol sa kanya. His mother wanted to guide him good way, better way. Yung kanyang ina, gusto niya po siyang patnubayan sa mabuting paraan. But originally his house was in the Palengke. Pero sa katunayan po, yung kanyang bahay po ay nasa palengke. That's why he play always following, imitating the people in the Palenque selling. Kaya palagi po siya naglalaro, ginagaya niya po yung mga tao sa palengke. That's why his mother decided to move house other place. Kaya yung kanyang nanay po nagpa siya na lumipat sila sa ibang bahay, ibang But lugar. next time his house was in the funeral place. Pero yung kasunod na bahay po nila, yung nilipatan nila ay yung libingan po. Then he always play by imitating the funeral people. Kaya siya ay nakikipaglaro na ginagaya po yung doon malapit sa mga tagalibingan. That's why this time his mother decided to move a house again. Kaya sa pagkakataong ito, nagpa siya ulit yung kanyang nanay na lumipat ng bahay. This time his mother moved to beside of a school. At sa pagkakataong ito, yung kanyang nanay nagpa siyang lumipat sa tabi ng school. Then he always study in the school. Pagkatapos, siya ay palaging sumusunod nag-aaral. Because he was affected in his surrounding, right? Friend, right? Dahil siya ay naapektuhan ng kanyang napapaligiran. That's why he could become great scholar in Chinese. Kaya naging isa po siyang kilalang scholar sa China. So, it's true, right? We can be easily affected by our friend. Kaya totoo po na madali tayong maapektuhan ng ating kaibigan. You mark here and Proverbs chapter 13. Markahan niyo po dito, punta tayo sa Kawikaan, chapter 13. 13, verse 20. Verse 20. Kawikaan chapter 13, verse 20. Kawikaan po, chapter 13, verse 20. Meron pa sa harap? Meron pa sa harap? Table? No problem. Come. Okay, 13:20. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. Ngunit ang kasama ng mga hangal, kapahamakan ang daranasin. So, it's right. He who walk with a wise man will be wise. Sinabi dito, ang lumalakad na kasama ng matatalino ay magiging matalino rin. If you have a friend with a wise man, right, you can be wise also. Kung meron kang kaibigang matalino, magiging matalino ka rin. But if you have a friend poor, you can be also poor, right? Pero kung may kaibigan kang hangal, ikaw din ay magiging hangal. Because you can be affected greatly, right? Dahil ikaw ay talagang maapektuhan. That's why friend, after salvation, our friend is very important. Kayong kaibigan po, pagkatapos ng kaligtasan po, ito ay napakahalaga. But anyway, we read John chapter 15, right? Jesus, he became our friend after salvation. Gayunpaman, nabasa po natin sa Juan chapter 15 na si Jesus po, pagkatapos ng kaligtasan, siya ay naging ating kaibigan. After salvation, we can have a new friend. Pagkatapos ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng bagong kaibigan. Before, Jesus was not our friend. Noon, si Jesus po, hindi natin siya kaibigan. But now, Jesus became our friend, right? Pero ngayon, si Jesus po, naging ating kaibigan na. Matthew chapter 11. Mateo, kapitulo 11. Matthew 11. Mateo, kapitulo 11. Verse 19. Versikulo 19. Matthew 11, 19. Okay, Matthew 11, 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dumating ang anak ng tao na kumain at uminom at sinabi sa niya, tingnan ninyo ang isang taong matakaw at isang maglalasing, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan.
Ngunit ang karunungan ay pinagtibay ng kanyang mga gawa. Yeah. Jesus, right, was called. He's a friend of tax collector and sinners. Sinabi po si Jesus, kaibigan siya ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Yeah. This time, right, nobody want to become friend with a tax collector or sinner. Alam niyo po sa panahong ito, walang sino man po yung gustong makipagkaibigan sa mga maniningil ng buwis o sa mga makasalanan. Because at that time, tax collector was the representative person of a sinner. Dahil sa panahong iyon po, yung mga maniningil ng buwis, sila po yung kinatawan ng mga makasalanan. But Jesus, right, became friend over them, right? Pero si Jesus po, di ba, ay naging kaibigan po nila. You are saying, right, you don't want to become friend with, for example, some criminal, right? Ganon din po kayo, di ba? Ayaw niyo po makipagkaibigan sa mga kriminal. Yeah. But Jesus, right? Yeah, because he was so humble, he could be a friend of a sinner. Subalit si Jesus, dahil siya po ay mapagkumbaba, siya po ay naging kaibigan ng mga makasalanan. Yeah, it is possible when Jesus himself become their friend, they can be a friend. Kaya naging posible ito dahil kung si Jesus ay naging kaibigan nila, ay magiging kaibigan po nila ito. For example, there is the prince. Halimbawa po, meron pong isang prinsipe. There is a beggar. Merong isang pulubi. It's difficult to find the common thing, right? Napakahirap makahanap dito ng magkakapareho nila. It's very difficult to become friends. Kaya napakahirap para sa kanilang maging magkaibigan. Tama po ba? Prince beggar cannot be a friend, right? Kaya yung pulubi at prinsipe, hindi sila pwedeng maging magkaibigan. How can they become friends? Paano ba sila magiging magkaibigan? Yeah, prince himself needed to become friend of a beggar, right? Ibig sabihin yung prinsipe po, kailangan niya maging kaibigan mismo nung pulubi. Yeah. Or even though you are beggar, you are my friend. O kahit ikaw ay isang pulubi, kaibigan kita. Then they become friend, right? Kung gayon sila po ay magiging magkaibigan. In beggar side, it's difficult to become friend of a prince. Sa panig naman ng pulubi, napakahirap para sa kanya na magkaibigan sa prinsipe. Beggar say, "Oh, you are prince. Oh, I will become your friend." Sasabihin ng pulubi, ikaw ay prinsipe. Gusto kitang kaibiganin. Can be a friend? Magiging magkaibigan ba? It's your thought. I'm not your friend, prince will say, right? Sasabihin ng prinsipe, sa isip mo lang yan, ayoko makipagkaibigan sa prince side needed to become friend of a beggar. Sa panig ng prinsipe, yung dapat siya yung makipagkaibigan. Actually, it's impossible. We become friend of Jesus, right? Sa katunayan, imposible po na tayo ay maging kaibigan ni Jesus. But Jesus side, he became our friend, right? Pero sa panig ni Jesus, siya mismo po yung naging kaibigan natin. He himself become the friend of a sinner. Siya po mismo yung naging kaibigan ng makasalanan. That's why we could become friend of Jesus. Kaya nga po, tayo ay naging kaibigan ni Jesus. Yeah. It's really amazing, right? Ito ay talagang nakakamangha. Tama po ba? We became the friend of Jesus. It's really amazing, right? Tayo ay naging mga kaibigan ni Jesus. Talagang nakakamangha po ito. Let's suppose the president of Philippines, Bongbong Marcos, tama? Pagpalagay po natin, yung presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Meron friend of Bongbong Marcos here? Meron ba dito ang kaibigan ni Bongbong Marcos? Nobody? Walang sino man. But if meron, right? If you are friend of Bongbong Marcos, yeah, maybe you will boast to yourself, right? Pero kung mayroon man o kaibigan ka ni Marcos, maray, ipagmamalaki mo yung sarili mo. Oh, Bongbong Marcos is my friend. O si Bongbong Marcos ay kaibigan Right? ko. Yeah, Diba? maybe you think, oh, yeah, it's very glorious, right? Maray, isipin mo, isa talaga itong dakilang bagay. But, yeah, Jesus, much greater than Bongbong Marcos, right? Pero si Jesus, higit na mas dakila kaysa kay Bongbong Marcos. Jesus is God himself, right? Si Jesus mismo ang Diyos. He's also creator, right? Siya rin po yung tagapaglikha. Yeah, we became friend of Jesus. Tayo ay naging kaibigan ni Jesus. Yeah, it's really amazing. Talagang nakakamangha It's po ito. really glorious, right? Talagang maluwalhati po ito. Tama po ba? We have a new friend after salvation. Nagkaroon tayo ng bagong kaibigan pagkatapos ng kaligtasan. He's our Lord Jesus. Siya yung ating Panginoong Jesus. Yeah. But you have to know,
even Jesus became our friend, it doesn't mean we can easily call him he's our friend. Subalit, kailangan nating malaman, kahit na naging kaibigan na natin si Jesus, hindi po natin siya basta-basta pwedeng tawaging kaibigan. Don't say, "Oh, Jesus is my friend." Huwag niyo po sabihin, kaibigan ko si Jesus. Your attitude shouldn't be like that. Yung pagsalubin niyo, dapat na hindi ganun. Even though he became our friend, we have to still honor him, right? Kahit na siya ay naging ating kaibigan, kailangan pa rin natin siyang igalang. Don't try to become same level with him. Huwag niyong subukan maging parehong level sa kanya. Friend doesn't mean you become same level. Magkaibigan kayo, pero hindi ibig sabihin na parehong level na kayo. We are completely different level, right? Tayo ay ganap na magkaiba yung level. Yeah, not only he's our friend, but also he's our Lord, right? Hindi lamang siya ating kaibigan, kundi siya din yung ating Panginoon. That's why we have to honor him, Kaya right? kailangan po natin siyang igalang. Yeah. And also there is the condition we can become real his friend. At meron pong kondisyon upang siya ay maging ating tunay na kaibigan. Let's go back, John chapter 15. Balikan po natin Juan chapter 15. John 15. Juan kapitulo 15, verse 14. versikulo 14. Yeah, you are my friend if you do whatever I command you. Kayo'y aking mga kaibigan, kung ginagawa ninyo mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Yeah, Jesus said, you are my friend. Sinabi ni Jesus, kayo'y aking mga But kaibigan. there is a condition, right? Pero merong kondisyon, tama If po ba? you do whatever I command you. Kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniutos sa inyo, Our side, we have to obey to him, right? sa ating panig, kailangan nating sumunod sa Kanya. We have to follow his commandment. Kailangan nating sumunod sa Kanyang Then kautusan. we can be real his friend, right? Kung gayon tayo'y magiging Kanyang tunay na kaibigan. In the Bible, there are some people who became friend of God, right? Sa Biblia po, merong mga taong naging kaibigan ng Diyos. Sino po? Okay, let's open to the Bible, James chapter 2. Buksan natin, Santiago Kapitulo 2. James chapter 2, Santiago Kapitulo 2, verse 23. versikulo 23. James 2:23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at iyo'y binilang sa kanya na katuwiran. At siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Yeah. Abraham, right? He was called the friend of God, right? Si Abraham po, siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Tama po ba? Yeah. How could he be called as a friend of God? Paano po siya tinawag na kaibigan ng Diyos? As we know, right? He was the forefather of the faith. Gaya ting nalalaman si Abraham yung ninuno ng pananampalataya. When God commanded him to go to the Canaan, he completely obeyed, right? Nung iniutos sa kanya ng Diyos na pumunta sa Kanaan, ganap po siyang sumunod. Yeah. When God commanded him to offer his son Isaac as a burnt offering, he obeyed, right? Nung iniutos sa kanya ng Diyos na ialay ang kanyang anak na sa Isaac bilang handog na Right. sinusunog, That's sumunod why po siya. It really deserved. He could be called the friend of God, right? Kaya karapat-dapat po siyang tawaging kaibigan ng Diyos. And Moses, At si Moises po, Exodus chapter 33. Exodo Kapitulo 33, Exodus 33:11. chapter 33, verse 11 po. 33:11. Chapter 33, verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Kapag siya'y bumabalik uli sa kampo, ang kanyang lingkod na si Josue, anak ni Nun, na may kabataan pa, ay hindi umaalis sa tolda. The Lord spoke to Moses face to face as a man speaks to his friend. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. Moses also, he was like a friend also, the friend of the Lord. Si Moises po, siya din po ay isang tulad ng kaibigan ng Panginoon. Because he also obeyed to God. Dahil siya din po ay sumunod sa Diyos. He did his best to lead the Israelite from Egypt to Canaan, right?
Ginawa niya po yung kanyang makakaya upang mapatnubayan ng mga Israelita mula sa Ehipto hanggang Kanaan. But sometimes, right, we just want to be a friend of Jesus without obeying to Him. Pero minsan po, di ba, gusto natin maging kaibigan ni Jesus pero hindi naman natin siya sinusunod. Yeah, we have to obey. Kaya kailangan po nating sumunod. Then we can be real His friend, right? Kung gayon tayo'y kanyang magiging tunay na kaibigan. You can becoming friend mean you can have a close fellowship. Ang pagiging kaibigan, meron kayong malapit na fellowship. If you have a close friend, right, you can open your heart to your close friend, right? Kapag meron kang malapit na kaibigan, di ba, bukas ang iyong puso sa kanya. Yeah, you can have a intimate fellowship with your close friend, right? Nagkakaroon kayo ng masidhing fellowship po. Yeah, Jesus, can be our close friend. Si Jesus po, siya po yung ating close friend. That's why we can open our heart to Him, right? Kaya pwede nating buksan yung ating puso sa kanya. Awit 62. Awit 62. Awit 62. Verse 8. Sa verse 8 po. Awit 62, verse 8. Awit 62, verse 8. 62, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon o bayan. Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Yeah. Pour out your heart before Him, right? Ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan. Whenever we have a problem, difficulty, we can pour our heart to the Lord, right? Sa tuwing tayo po'y may problema, sa tuwing mayroon tayong kahirapan, ibuhos natin yung ating puso sa Kanya. Yeah, because He is our friend. Dahil siya po yung ating kaibigan. So, it's amazing grace, right? We have Jesus who became our friend. Kaisang kamangamang biyaya po na meron tayong Jesus na naging ating kaibigan. He became our new friend after salvation. Siya'y naging ating bagong kaibigan pagkatapos ng kaligtasan. Yeah. And also, God allowed new friend after salvation. At ipinaintulot ng Diyos yung bagong kaibigan pagkatapos ng kaligtasan. Yeah. They are brothers and sisters in church. Sila po yung mga brothers and sisters sa loob ng church. Yeah. So after salvation, you have to make a new friend in church. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong makipagkaibigan sa church. Yeah. That's very important. Yan po yung napakalagang bagay. As I said, becoming friend means we can have a fellowship. We can have a fellowship with a friend, right? Kaya ng sinabi ko, upang maging magkaibigan, kailangan na magkaroon ng fellowship. 1 Corinthians chapter 1. Unang Korinto, Kapitulo 1. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. Unang Korinto, chapter 1, verse 9. 1 Corinthians chapter 1, 9. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. You are called into the fellowship of His Son Jesus Christ our Lord, right? Tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Yeah. So right after salvation, right? We can have a fellowship with the Lord. Kaya di ba po pagkatapos ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng fellowship sa Panginoon. Yeah. And then we can also have a fellowship with the brothers and sisters. At pagkatapos, magkakaroon tayo ng fellowship sa mga kapatiran. Yeah. 1 John chapter 1. Unang Juan, Kapitulo 1. Buksan mo ang Biblia. 1 John chapter 1, verse 3. First John chapter 1, verse 3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ipinahahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Yeah. You may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.
ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay ng ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yeah, it says about the fellowship with the brothers and sisters, right? Sinasabi po nito yung patungkol sa fellowship sa pagitan ng mga brothers and So after sisters. salvation, you need to have a Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan mong magkaroon, triple fellowship. kailangan mong magkaroon ng triple fellowship. B, save the Christian. Yung si A at si B, pareho silang ligtas na Kristiyano. We are called to have a fellowship with our Lord, right? Tinawag tayo upang makipag-fellowship sa Panginoon. Tama po ba? Yeah, we can have a fellowship. Yeah. But it's not all, right? Pero hindi po yan ang lahat. Some people say that I have a fellowship with the Lord. Sinasabi ng ibang tao, meron akong fellowship sa Panginoon. That's why I don't need a fellowship with the other body. Kaya hindi ko na kailangan makipag-fellowship sa kanino man. It's completely wrong. Yan po'y ganap na mali. Yeah, we need to have a fellowship each other also. Kailangan din po nating makipag-fellowship sa bawat isa. Triple. Kaya tatluhan po ito. Not only you have a fellowship with the Lord, but also you need to have a fellowship with the other brothers and sisters. Hindi ka lamang makikipag-fellowship sa Panginoon, kundi magkaroon ka din ng fellowship sa mga kapatiran. Yeah, they are your new friend. Sila ang iyong bagong kaibigan. So, 1 John chapter 1:3, right? We read. Korean translate. It said. The having a fellowship is making friends. Sa Korean translate po, yung pakikipag-fellowship po, ito po yung pakikipagkaibigan. When you go to school, right, you make a friend, right? Kapag pupunta ka ng school, di ba nakikipagkaibigan ka? Yeah, in church, right, we need to make friend. Kaya sa church po, kailangan nating makipagkaibigan. Yeah, that's the fellowship. Yan po yung fellowship. Yeah. That's also very important. Yan din po ay napakahalaga. God allowed a new friend in church. Pinahintulot ng Diyos yung bagong kaibigan sa loob ng church. But right, sometimes there is a good friend and sometimes there is a bad friend. Pero minsan po, mayroong mabuting kaibigan at mayroong hindi mabuting kaibigan. But in church, right, brothers and sisters, they are the good friend, right? Pero sa loob ng church, yung mga brothers and sisters, sila po yung mabuting kaibigan. Because they are the one who call on the Lord out of a pure heart. Sapagkat sila po yung mga tumatawag sa Panginoon. 2 Timothy chapter 2. Ikalawang Timoteo chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Chapter 2 verse 22. 2 Timothy chapter 2 22. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Here, those who call on the Lord out of a pure heart, from to where we can find them. Kaya dito po yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Saan natin sila matatagpuan? Yeah, we can find them in church, right? Matatagpuan natin sila sa church. There are many saved Christians who call on the Lord out of a pure heart. Napakarami pong mga Kristiyanong tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Yeah. That's why they are the good friend, right? Kaya nga po sila po yung mabuting kaibigan. You need to have them as your friend. Kaya kailangan nyo po sila upang maging kaibigan. Yeah. So, after salvation, you make a friend in church is really important. Kaya po pagkatapos ng kaligtasan, ang makipagkaibigan sa loob ng church ay napakahalaga. Maybe at first when you come to church, you are not familiar. You come to church, right? Marahil sa una, sa pagdating mo sa church, hindi ka familiar para sa church. Maybe you feel uneasy, right? Marahil nakakaramdam ka ng hindi ito madali. And you feel some shy to other. At nakakaramdam ka ng hiya mula sa ibang tao. Tama po ba? Tama po ba? Especially newly saved, right? Lalo na po sa mga bagong ligtas. But don't worry. Pero wag ka po mag-alala. That's natural. Yan po yung natural lamang. But when you come to church, gradually you can overcome. Pero kung patuloy ka pong dadalo sa church,
Unti-unti mo itong Maybe mapagtatagumpayan. when you come to church first, you have only one friend who guide you to the Bible seminar. Marahil, sa unang pagdating mo sa church, meron ka lang isang kaibigan na gumabay sa iyo sa Bible seminar. You feel all other brothers and sisters, they are not friends, right? At pakiramdam mo na yung ibang mga kapatid, hindi sila kaibigan. Yeah, but gradually, right, you can make more friends, right? Pero unti-unti, magkakaroon ka ng mga kaibigan. Someday, all the brothers and sisters can be your friend. At balang araw, lahat ng mga brothers and sisters ay magiging kaibigan mo. You feel easy, right? At mas madali na para You sa feel iyo. comfortable in church. At komportable ka na sa loob ng church. They are your new friend. Kaya sila po ang iyong bagong kaibigan. That's why you can have a fellowship with them. Kaya makipag-fellowship ka kasama nila. Yeah, they are your good friend. Kaya sila yung tunay mong mabuting kaibigan. But we need to avoid bad friend. Pero kailangan nating iwasan yung masamang kaibigan. We learn, right? We are affected easily by friend, right? Di ba po natutunan natin, madali tayong naapektuhan ng kaibigan. 1 Corinthians 15. Unang Korinto Kapitulo 15. Verse 15. 1 Corinthians 15. Verse 33. Unang Korinto 15:33. 33. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. Evil company corrupt good habits. Ang masasamang kasamahan ay sumisira ng magagandang ugali. It means a better friend, right, will affect our Christian life. Kaya yung masamang kaibigan, yung makakaapekto ng ating buhay Kristiyano. So, right, in this world, it really happen, right? Kaya sa mundong ito, talagang nangyayari po ito. Many criminal, why they commit a criminal? Yung maraming kriminal po, bakit sila gumagawa ng mga kriminalidad? Usually they are affected by bad friend, right? Kadalasan naapektuhan sila ng masasamang kaibigan. That's why the mom of the criminal say, usually they say, originally my son is not like that. Kaya sinasabi ng nanay po na kriminal, Originally my son is a very good person. sa katunayan, mabuting tao talaga yung anak ko. But because of the bad friend, he's a bad friend, he committed criminal with them. Pero dahil sa kanyang masamang kaibigan, nakagawa siya ng ganitong kasamaan. Tama ba? Tama po ba? Yeah. Bad friend affect our Christian life greatly. Kaya yung masamang kaibigan ay malaki po yung epekto sa atin. Let's think about one example in the Bible. Pag-isipan natin yung isang halimbawa po sa Biblia. In Old Testament, Israel was divided, right? The country was divided. Sa Lumang Tipan po, yung Israel po ay nahati. The South Judah and North Israel. Yung North Israel at South Judah. But usually the king of the North Israel, all the king of North Israel was a very wicked king. Pero kadalasan po, yung mga hari sa North Judah ay North Israel ay masasamang hari. But some king of South Judah, they were good king. Pero yung ilan sa mga hari sa South Judah, mabubuting hari po. They serve the God. Naglilingkod sila sa Diyos. But most of the North Israel, king of North Israel, they worship idol. Pero karamihan sa mga hari ng North Israel, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. But at that time, the king of Judah, Jehoshaphat, he make a friend with the king of North Israel. Pero sa panahong iyon, si Haring Jehoshaphat ng South Judah ay nakipagkaibigan sa hari ng North Israel. Especially the wickedest king Ahab become his friend. Lalo na po yung pinakamasamang hari ay naging kanyang kaibigan. So what happened? Kaya ano po ba yung nangyari? Let's open to the Bible, 2 Chronicles, chapter 20. Diyan natin sa Biblia, Ikalawang Kronika, Kapitulo 20. 2 Chronicles, chapter 20. Kapitulo 20. Verse 35. Versikulo 35. 35 hanggang 37. 35 hanggang 37. 35 hanggang 37.
Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakiisa kay Ahasias na hari ng Israel na siyang gumawa ng masama. Siya ay nakisama sa kanya sa paggawa ng mga sasakyang dagat upang magtungo sa Tarsis at kanilang ginawa ang mga sasakyang dagat sa Ezion-Geber. At si Eliezer na anak ni Dodagbahu na taga Maresha ay nagsalita ng propesiya laban kay Jehoshaphat na sinasabi, sapagkat ikaw ay nakiisa kay Ahasias, wawasakin ng Panginoon ang iyong mga ginawa, at ang mga sakyang dagat ay nawasak at sila'y nakapunta sa Tarsis. Jehoshaphat, king of Judah, allied himself with Ahijah, king of Israel, who acted very wickedly. Si Jehoshaphat na hari ng Juda ay nakiisa kay Ahasias na hari ng Israel na siyang gumawa ng masama. Allied himself, in Korean translate, he had a fellowship. Yung nakiisa po sa Korean translate po ay nagkaroon siya ng fellowship. But it was not the will of God. Subalit hindi po ito kalooban ng Diyos. That's why God disciplined, right? Kaya ang Diyos ay nagdisiplina. Verse 37, right? Because you have allied yourself with Ahijah, the Lord has destroyed your works. Sapagkat ikaw ay nakiisa kay Ahasias, wawasakin ng Panginoon ang iyong mga ginawa. Right? It's God's discipline, right? Ito po yung disiplina ng Diyos. Then the ship were wrecked. Pagkatapos yung mga sasakyang dagat, winasak po. So, God doesn't want we have a fellowship with bad friend. Kaya ayaw ng Diyos na makipag-fellowship tayo sa mga masamang kaibigan. The discipline was not finished here. Yung disiplinang ito, hindi po dito natapos. It affected greatly the whole Israel. At naging malaking epekto ito sa buong Israel. The son of Jehoshaphat was Jehoram. Yung anak ni Jehoshaphat po, si Jehoram. Jehoshaphat allied with North Israel through the marriage. Pero si Jehoshaphat po, nakiisa siya sa North Israel sa magitan po ng pakikipag-asawa. 2 Chronicle chapter 18. Chapter 18 po, ikalawang kronika. 18. Chapter 18. Verse 1. Verse 1. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jehoshaphat ay nagkaroon ng malaking kayamanan at karangalan at nakisanib siya kay Ahab sa magitan ng pag-aasawa. By marriage, he allied himself with Ahab. Nakisanib siya kay Ahab sa magitan ng pag-aasawa. Because the son of Jehoshaphat was Jehoram. Dahil yung anak ni Jehoshaphat si Jehoram. And also the daughter of Ahab was Athaliah. At yung anak naman ni babae ni the daughter of Ahab was Athaliah. Kaya yung anak ni Ahab ay si Athaliah. Akanya. Atalia po, si Atalia po. Sorry. Anyway, daughter of Ahab, right? But Ahab was the weakest king of Israel, the North Israel. Pero si Ahab po yung masamang hari sa Israel. Because his wife was a Gentile woman. Dahil yung kanyang asawang babae po ay babaeng hintil. His wife was Jezebel. At yung kanyang asawa si Jezebel. Jezebel was the weakest woman also in the Bible. Sa Biblia po si Jezebel yung pinakamasamang babae. And Athaliah's daughter, she also learned from them, right? At si Atalia na anak na babae, natuto siya mula sa magulang. 2 Chronicle 21. Ikalawang kronika, chapter 21. Verse 5 and 6. So verse 5 hanggang 6. 5 and 6. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jehoram ay 32 taong gulang nang siya'y nagsimulang maghari. At siya'y naghari sa loob ng 8 taon sa Jerusalem. At siya'y lumakad sa landas ng mga hari ng Israel, gaya ng ginawa ng sambahayan ni Ahab, sapagkat asawa niya ang anak na babae ni Ahab, at siya'y gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. He did evil in the sight of the Lord, right? Siya'y gumawa ng kasamaan sa mga mata ng Panginoon, di ba po?
because he was affected by them, right? Dahil siya ay naapektuhan sa magitan nila. His wife was Athaliah, the daughter of Ahab, right? Yung kanyang asawa ay si Atalia na anak ni Ahab. It started from the fellowship of Jehoshaphat with North Israel, king of North Israel. Nagsimula ito sa pakipag-fellowship ni Jehoshaphat doon sa hari ng North Israel. Yeah. Then what happened to Israel? Pagkatapos, ano po ba yung nangyari sa Israel? Verse 11, Verse 11, 21 verse 11, also basahin po natin ng sabay-sabay. bukod dito'y gumawa siya ng matataas na dako sa maburol na lupain ng Juda at inakay ang mga mamamayan ng Jerusalem sa kataksilan at iniligaw ang Juda. Yeah. It made even South Judah worship idol. Nangyari po, maging yung South Judah sumamba sa mga Diyos-Diyosan. It made Israel left God. At nangyari po, iniwan nila ang Diyos. Then he died by discipline. At namatay po siya sa disiplina. The Bible describes over his death. At inilarawan ng Biblia yung kanyang kamatayan. Verse 18 hanggang 20. Verse 18 hanggang 18 20. hanggang 20. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinaktan siya ng Panginoon sa kanyang bituka ng sakit na walang lunas. Sa paglakad ng panahon, sa katapusan ng 2 taon, ang kanyang bituka ay lumabas dahil sa kanyang sakit at siya'y namatay sa matinding paghihirap. Ang kanyang mamamayan ay hindi gumawa ng apoy para sa kanyang karangalan, gaya ng apoy na ginawa para sa kanyang mga ninuno. Siya'y 32 taong gulang nang siya'y magsimulang maghari at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 8 taon. Siya'y namatay na walang nalungkot. Kanilang inilibing siya sa lungsod ni David, ngunit hindi sa mga libingan ng mga hari. Yeah, right. He died with a great pain, with a great disease, right? Siya po'y namatay ng merong matinding sakit. And nobody sorrow because of his death. At walang nalungkot sa kanyang kamatayan. Usually when somebody die, everybody have a sorrow, right? Kadalasan po kapag may namamatay, meron pong nalulungkot, di ba po? But when Jehoram died, nobody sorrow. Pero nung mamatay si Jehoram, wala pong Because nalungkot. he was a real, very wicked, Dahil right? siya po'y talagang napakasama. And his wife Athaliah, what she did? At ano po yung ginawa ng kanyang asawang si Atalia? Second Chronicle 22, chapter 22, Kalawang Kronika, chapter 22, verse 10. sa verse 10 po, Okay. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. nang makita ni Atalia na ina ni Ahasias na ang kanyang anak ay patay na, siya'y humanda upang patayin ang lahat ng angkan ng hari mula sa sambahayan ni Juda. Yeah, she was also very wicked woman. Siya rin po siyang masamang babae. That's why she tried to kill all the royal heir of the house of Judah. Kaya sinubukan niya pong patayin lahat ng angkan ng hari sa sambahayan ng Juda. She become like a king, right? At siya po'y naging tulad ng hari o reyna. Yeah. It started from making better friend, right? Nagsimula ito sa pagkakaroon ng masamang kaibigan. So if we also have a better friend, it can destroy our Christian life. Kaya kung meron din tayong masamang kaibigan, ito yung wawasak ng ating buhay Kristiyano. Yeah. So we need to have a friend, good friend in church. Kailangan nating magkaroon po ng mabuting kaibigan sa loob ng church. Those who call on the Lord out of a pure heart, right? Yung mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. We can meet good friend in church. Kaya makakatagpo natin yung mabuting kaibigan sa loob ng church. So good friend in church can help each other. Yung mabuting kaibigan sa loob ng church, tutulungan nila ang isa't isa. Yeah, the good friend is the friend can help when we have some problem, difficulty, right? Yung mabuting kaibigan ay tutulong kapag meron tayong kahirapan o problema. Yeah, you can know who is your good friend. Kaya malalaman mo kung sino yung iyong mabuting kaibigan. When you have the problem, difficulty, good friend will be with you. Dahil kapag meron kang kahirapan at problema, yung kaibigan mo mabuti ay lalapit sa iyo And he will help you. at tutulungan ka niya. But
bad friend will leave you when you have the problem difficulty. Pero yung masamang kaibigan, iiwanan ka niya Yeah. kapag meron kang kahirapan at Bad friend problema. will not be with you, will not help you. Yung masamang kaibigan, hindi ka niya sasamahan, hindi ka niya tutulungan. Ecclesiastes chapter 4, Ecclesiastes Kapitulo 4, verse 9. sa verse 9. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 hanggang 12. Chapter 4, verse 9 hanggang 12. 9 hanggang 12, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila. Ngunit paanong may initan ang nag-iisa? At bagaman ng isang tao ay maaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa ay magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may 3 pisi ay hindi agad napapatid. Verse 9 said, two are better than one, right? Sinabi ng verse 9, ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa. Yeah. If you don't have any friend, you are alone, right? Kung wala kang anumang kaibigan, ikaw ay Yeah. mag-isa. You are one, right? Ikaw ay isa. But when you have a friend, it become two already, right? Pero kapag meron kang kaibigan, ito po ay naging dalawa na. Yeah. Verse 10, if they fall, one will lift up his companion. Sapagkat sa verse 10, kung isila'y bumagsak, ibabangon ng isang kanyang kasama. Sometime in your life, you can fall, right? Minsan sa inyong buhay, maaari kang bumagsak. But if you have a friend, he will lift up you, right? Pero kung meron kang kaibigan, siya yung babangon sa'yo. Yeah. But woe to him who is alone when he falls, for he has no one to help him up. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Yeah. When you fall, nobody lift up. Yeah. Kung kapag bumagsak ka, walang sinumang magbangon sa'yo. If you don't have a friend, right? Nobody lift up. Kung wala kang kaibigan, walang magbabangon sa'yo. That's why we need to have many good friend in church. Kaya kailangan nating magkaroon ng maraming mabuting kaibigan sa loob ng church. They will help you. Sila yung tutulong sa'yo. When you are in trouble, difficulty, they will help you. Kapag ikaw ay nasa kahirapan, problema, tutulungan ka nila. They will be with you, right? Sila'y sasamahan ka nila. Yeah. So, let's go back John chapter 15. Balikan natin yung Juan chapter 15. 15 verse 13. 15 po, verse 13. Sinabi ni Jesus, right? Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Walang mahigit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Jesus said, right? I will call you you are my friend. Sinabi po ni Jesus, tinatawag ko kayong kaibigan. Yeah. And he showed the example. At nagpakita siya ng halimbawa. Right? He gave his life, right? Ibinigay niya yung kanyang buhay. Yeah. Because he loves us. Dahil iniibig niya po tayo. That's why he sacrificed his life for his friend. Kaya sinakripisyo niya po yung kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sometimes even friends can sacrifice their life for friends. Minsan po, yung kaibigan, kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. In the Bible, there is one example, right? Sa Biblia po, merong isang halimbawa. Yeah, there was a really good friend each other. Meron talagang talagang mabuting They magkaibigan. really love each other. Talagang mahal nilang isa't isa. They really sacrifice each other. Talagang sinakripisyo nila yung isa't isa. You Sino po sila? 1 Samuel chapter 18. Unang Samuel chapter 18. 1 Samuel chapter 18. Unang Samuel chapter 18. 18 verse 1. 18 verse 1. Chapter 18 verse 1. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos niyang makapagsalita kay Saul, ang kaluluwa ni Jonathan ay napatali sa kaluluwa ni David at minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Yeah. It's Jonathan and David, right? Ito po, si Jonathan at si David. Jonathan loved him as his own soul. Kaya
Minahal siya ni Jonathan na gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Yeah, we know, right, how much Jonathan loved the David, right? Kaya malalaman natin dito kung gaano lubos na minamahal ni Jonathan si David. It means he ready to die for David, right? Ibig sabihin, handa rin siyang mamatay para kay David. Yeah. So it happened in the early church also, right? Nangyari din po ito sa naunang church. In the early church, right, Christian was persecuted by Roman Empire. Sa panahon ng naunang church, yung mga Kristiyano, inuusig sila ng empero ng Roma. That's why they couldn't live outside. Kaya hindi sila magawang makapamuhay sa labas. They had to live underground. Kailangan nilang mabuhay doon sa ilalim ng lupa. That's why if we go to Rome, Italy, there are catacombs. Kaya kung pupunta tayo sa Italy, Rome, meron po doon tinatawag na catacomb. They live underground in catacomb. Yung catacomb po, doon sila nanirahan sa ilalim ng lupa. But sometimes they had to go outside to get the food. Pero minsan kailangan po nilang lumabas para makakuha sila ng pagkain. But sometimes the Christian, they were caught by Roman soldier. Pero minsan po yung isang Kristiyano, nahuhuli sila ng mga Romanong sundalo. Then the Roman soldier threatened them to kill. Pagkatapos, tinatakot sila ng Romanong sundalo na papatayin. But they ask one thing. Pero ang tanong nila, isa lang po. If you let us know the place of the Christian, I will not kill you. Kung ipapaalam mo kung yung lugar ng mga Kristiyano, hindi ka namin papatayin. Because at the time they lived underground. Dahil alam niyo po sa panahong iyon, naninirahan sila sa ilalim ng lupa. Maybe there is some gate to enter the ground, right? Marahil meron pong mga gate para makapasok doon. But the underground, it's like the road, like a maze, maze. Pero alam niyo po, yung daanan po doon ay parang maze. Maze, maze. Alam niyo po yung Very maze. complicated to find the way. Yung napakahirap makahanap ng daan. Only Christian knows. Alam na lamang ito ng mga Kristiyano. Because they put the small sign. Dahil nagalagay sila dyan ng maliit na tanda. They can find their place. Na mahanap nila yung But kanilang if lugar. Roman soldier enter, they lost the way. Pero kapag pumapasok dito yung mga Romanong sundalo, naliligaw sila. That's why Roman soldier cannot enter. Kaya hindi pumapasok dito yung mga Romanong sundalo. But they catch one Christian outside. Pero nakakahuli sila ng isang Kristiyano sa If labas. you let them know their place, I will not kill you. Kung ipapaalam mo sa amin yung kanilang lugar, hindi ka namin papatayin. Then what's their decision? Kung gano'n, ano po yung pagpapasya ng isang Kristiyano? Will let them know the place? Ipapaalam niya ba yung kanilang lugar? No. Hindi po. Kill me. Patayin mo ako. I will not let you know the place. Hindi ko ipapaalam sa iyo yung lugar. I love my brothers and sisters. Dahil minamahal ko yung aking mga kapatid. That's why they sacrifice their life, Kaya right? sinasakripisyo po nila yung kanilang buhay. They became the prayer over the lion. Kaya sila ay naging pagkain sa mga leon. Their body was born. Yung kanilang katawan, sinusunog. They decided death, right? Nagpasya sila ng kamatayan. Because they love the brothers and sisters. Dahil mahal po nila yung mga brothers and sisters. It's a real good friend, right? Ito yung tunay na mabuting kaibigan. Of course, our time, we are different situation. Siyempre po sa panahon natin ngayon, iba na po yung sitwasyon. We don't have a chance to die for the brothers and sisters, right? Wala tayong pagkakataong mamatay para sa mga kapatiran. Nobody threaten you to kill, right? Wala namang nananakot sa inyong patayin kayo, di Because ba? of your faith, right? Dahil sa inyong pananampalataya, di ba po? But we can also sacrifice for the brothers and sisters. Subalit, pwede rin po tayong magsakripisyo para sa mga kapatiran. That's a real good friend. At yan ang tunay na mabuting kaibigan. So when some brothers and sisters have a problem, difficulty, right? We need to help them. Kaya kung merong mga kapatid na mayroong kahirapan, problema, tulungan natin sila. We need to pray for them. Kailangan natin silang ipanalangin. Because we are good friends. Dahil tayo po yung mabuting kaibigan. And good friend in church, we'll cooperate for the gospel. At yung mabuting kaibigan sa loob ng church, nagkakaisa sila para sa Ebanghelyo. Philippians chapter 1. Pilipos, Kapitulo 1. Philippians chapter 1, 27. Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 27.
Philippians chapter 1:27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. You stand fast in one spirit with a one mind, striving together for the faith of the gospel. Na naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. We are friends who cooperate for the gospel. Tayo po yung mga magkakaibigang magkakaisa para sa Ebanghelyo. Philippians chapter 4:3 also. Buksan mo ang Biblia. Chapter 4:3. Chapter 4:3. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat nakatuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo, at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. The good friend is also fellow worker, right? Yung mabuting kaibigan, sila din po yung We kamanggagawa. are fellow worker for the gospel. Tayo'y kamanggagawa sa Ebanghelyo. When Apostle preached the gospel, there were many fellow worker, right? Nung ipinangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo, marami po siyang kamanggagawa. Because they have together, Apostle could preach the gospel boldly. Dahil sila po ay nagtutulungan sa isa't isa, nagawang may pangaral ni Apostol Pablo ang Ebanghelyo. That's why I'm so thankful also. God allowed many fellow workers in our church. Kaya ako din po ay talagang nagpapasalamat na pinahintulot ng Diyos Church yung maraming kamanggagawa. Because of you, I also can preach the gospel. Dahil po sa inyo, nagagawa ko pong ipangaral ang Ebanghelyo. You are fellow worker, right? Ikaw po ay aking You kamanggagawa. are really good friend. Kaya ikaw ay tunay na mabuting kaibigan. And good friend in church can give advice each other. At yung mabuting kaibigan sa church, magagawa niyang magbigay ng payo sa isa't isa. Kawikaan chapter 27. Kawikaan, Kapitulo 27. 27, verse 9. 27, versikulo 9. 27, verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang langis at pabango sa puso'y nagpapasaya, gayon katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. The sweetness of a man's friend gives a delight by hearty counsel. Kaya po, gayon katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. So, when your friend has some mistake, right? As a friend, you can give advice, right? Kaya kung isang kaibigan mo, meron siyang pagkakamali, bilang kaibigan, payuhan mo siya. Usually, when somebody has a problem, mistake, if not so close, you are not easy to give advice, right? Kadalasan po, kung merong isang hindi magkaibigan, kung hindi talaga kayo close po, hindi madaling magbigay ng payo. But when your close friend has some mistake, you can give advice, right? Pero kung yung isang close friend mo ay nagkamali, pwede mo siyang payuhan. Because you love your close friend, right? Dahil mahal mo yung iyong close friend. Why we give advice? Bakit ba tayo nagpapayo? Because we love them, right? Dahil mahal natin sila. If we don't have a love, whether they have a mistake or not, we don't care, right? Kung wala tayong pag-ibig, kahit na magkamali sila, wala tayong paki. Sometimes, right? As a pastor, right? Sometimes I also give advice, right? Minsan po, di ba, bilang pastor, nagbibigay din po ako ng payo. I don't give advice because I hate you, right? Hindi ako nagbibigay ng payo dahil napupuot ako sa inyo. I give advice because I love you. Right? Nagbibigay ako ng payo dahil mahal ko kayo. Because you are friend, right? Dahil kayo'y aking kaibigan. So, good friend can give advice. Kaya mabuting kaibigan, nagbibigay siya ng mabuting payo. But of course, when we give advice, we need to give advice carefully. Pero syempre, kapag tayo ay nagpapayo, maging maingat tayo sa pagpapayo. Galatians chapter 6. Galatia, Kapitulo 6. Chapter 6. Chapter 6 po. Verse 1. Verse 1.
Galatians 6 verse 1. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan, tinang inyong sarili, baka ikaw ay matukso rin. Yeah, you who are spiritual, restore such one in a spirit of gentleness. Kayong mga espiritual ay dapat panumbalikin siya sa espiritu ng kaamuan. So when you give advice, right, you need to give advice gentleness, with the gentleness. Kaya kapag nagbibigay kayo ng payo, magbigay kayo ng payo ng kaamuan. Yeah, with the true love. Na mayroong tunay na pag-ibig. Yeah. That is a good friend, right? Good Yan friend. po ang tunay na kaibigan. And we have to make we need to make a good friend in church more. Kaya kailangan nating magkaroon ng mas maraming kaibigan sa loob ng church. Yeah. Luke chapter 16. Lucas kapitulo 16 verse 9. 16 verse 9 po. Luke 16 verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito'y maubos na, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Make friends for yourselves by unrighteous mammon. Makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kalikuan. Unrighteous mammon doesn't mean the money we earn unrighteously. Kaya yung kayamanan ng kalikuan, hindi po ito yung kayamanan po na nakukuha natin sa hindi matuwid. Of course, we have to earn the money righteously, right? Siyempre, kailangan natin kumita ng pera sa matuwid. But most of the money in this world was used for themselves, not for the Lord, right? Pero karamihan sa mga pera ng sanlibutan ito, ginagamit nila ito para sa kanilang sarili at hindi para sa That's why Panginoon. the money used for them is considered before the Lord unrighteous. Kaya po, yung perang ginagamit po nila ay tinuturing po ng Diyos na hindi katuwiran, hindi matuwid. Is that right? We have to use this money for making friends. Pero sinasabi po, kailangan nating gamitin yung perang ito upang makipagkaibigan. When we preach the gospel, right? We need to use this money, right? Kapag ipinapangaral natin yung Ebanghelyo, kailangan po natin ng perang ito. To have the Bible seminar, right? We invited many people, right? Upang magkaroon ng Bible seminar, diniimbita natin ng maraming tao. We serve a meal for them, right? Tayo ay nagbibigay ng pagkain para sa That's kanila. why we sacrifice money, right? Kaya sinasakripisyo natin yung mga salapi. Yeah, but through our sacrifice, God allowed the many you receive. Pero sa magitan nating sakripisyo, pinaintulot ng Diyos yung mga bagong They naligtas. become our friend, right? Sila yung naging ating kaibigan. Tama ba? That's why we are so happy, glad, because we have many new friends today, right? Kaya nga, tayo po ay talagang napakasaya dahil meron tayong ngayong araw ng mga bagong kaibigan. New friend, welcome. Kaya welcome po sa mga bagong kaibigan. Yeah. Make a friend. Kaya We can make a friend, makipagkaibigan. right? Yeah. Then they may receive you into an everlasting home. Kung gayon, kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Yeah. They also become our eternal friends, right? Sila din po ay magiging ating walang hanggang kaibigan. We are friends in church now, right? Tayo magkaibigan sa church ngayon. But we will be eternal friends in heaven. Pero tayo ay magiging walang hanggang kaibigan sa langit. Yeah. It's really amazing, right? Talagang nakakamangha po ito. Tama we po are ba? eternal friends. Eternal. Tayo ay walang hanggang magkaibigan. That's why we have to love one another, Kaya right? kailangan nating mahalin ang isa't isa. Because we are eternal friends. Dahil tayo ay walang hanggang magkaibigan. But we can make a more eternal friend. Pero magkaroon tayo ng mas maraming walang hanggang kaibigan. Yeah, by preaching the gospel. Sa pamagitan ng pangangaral ng By Ebanghelyo. sacrificing our money. Sa pamagitan ng pagsasakripisyo ng ating salapi. Yeah. The friend in this world and the friend in church are different, right? Yung kaibigan sa church at yung kaibigan sa mundong ito, magkaiba po. Maybe the friend in this world, they make a friend for their own profit. Marahil yung kaibigan sa mundong ito, nakikipagkaibigan sila para sa kanilang sariling kapakanan. Tama? Tama That's po why ba? if they don't have any profit through their friend,
maybe they will not continue the friendship. Kaya kung wala silang mapapakinabangan sa kanilang kaibigan, hindi nila ito ipagpapatuloy. And sometimes, right, their friendship is broken because their will are different. At minsan yung kanilang pagkakaibigan nasisira dahil yung kanilang kalooban ay magkakaiba. Yeah, then they easily separate. Kaya madali po silang Right? naghihiwalay. They stop the relation, the friendship, right? Tinitigil nila yung kanilang pakikipagkaibigan. But we are different. Pero iba na po tayo. Yeah. It happened in this world. Are we 38? Nangyayari po ito sa mundong ito. Awit 38. Are we 38, 11? Awit 38 verse 11. Are we 38, 11? Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang aking mga kaibigan at mga kasamahan ay walang malasakit sa aking kapigatian at nakatayong napakalayo ang aking kamag-anakan. Yeah, this kind of a situation happen in this world. Yung ganitong uri ng sitwasyon po ay nangyayari sa mundong ito. Even though you have a close friend, sometimes the friendship can be easily broken. Kahit na meron kang kaibigan, minsan yung pagkakaibigan nyo po ay nasisira. Because of some problem, misunderstanding happen, right? Dahil yung hindi pagkakaunawaan, yung problema nangyayari. And they think they don't have any profit, they stop the relation. At kung sa tingin nila, wala na silang mapapakinabangan, tinitigil nila yung But the pakikipagkaibigan. friend in church is different. Pero yung pakikipagkaibigan sa church, iba po. As we learn, we are eternal friends. Gaya ng ating natutunan, tayo walang hanggang And kaibigan. also, we are new friend made in the Lord. At yung bagong kaibigan po ay ginawa sa Panginoon. Yeah, that's why it's a really precious friend made by the Lord. Kaya ito yung mahalagang kaibigang ginawa ng Panginoon. Right? Originally, we cannot be a friend, right? Sa katunayan, hindi po tayo pwedeng maging magkaibigan. How can he be friend? Paano tayo magiging magkakaibigan? I'm Korean. Sa katunayan, ako yung isang Koreano. I don't need to come here, right? Hindi ko kailangan pumunta po dito. Yeah, no way to become friend each other, right? Walang paraan upang tayo But maging now we became magkaibigan. friend, right? Pero ngayon tayo naging magkaibigan. Tama ba? It is made by the Lord. Ito ay ginawa ng Panginoon. Right? Some people, some brothers and sisters came from other place, right? Yung ilan sa mga brothers and sisters, galing sila sa ibang lugar, di ba po? Osorio member, not all, right? Kaya hindi po ito basta Osorio member lang Some po. came from Gentry, Yung ilan galing sa Gentry. anong place? Yeah, many place, right? Yeah. No way we become friend, right? Kaya walang paraan para tayo maging magkaibigan. But how can you be friend? Pero paano ba tayo naging magkaibigan? It is made by God. Ito ay ginawa ng That's Diyos. why it's a really precious friend. We are really precious friend. Kaya ito po isang napakahalagang kaibigan. So maybe you say, I have a best friend. Kaya marahil sasabihin mo, meron akong best friend. You can have a best friend in church. Magkaroon ka ng best friend sa loob ng church. You can have a best friend in church. Pwede kang magkaroon ng best friend sa loob ng church. There are many best friends right here. Napakaraming best friend po dito. It's a real grace, right? Ito ay tunay na biyaya po. And even sometimes we have a misunderstanding problem. At bagaman minsan meron tayong hindi pagkakaunawaan, mga problema, We shouldn't stop friendship. dapat na wag natin itigil yung pakikipagkaibigan. Yeah, we have to continue this friendship Kailangan- until our Lord comes again. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagkakaibigan na ito hanggang sa muling dumating ang ating Panginoon. The last verse, Kaikan 17, Kawikaan po, chapter 17. 17 verse 17. 17 verse 17. Kaikan 17 verse 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kaibigan sa lahat ng panahon ay nagmamahal, at ang isang kapatid ay ipinanganak para sa kagipitan. Yeah. A friend loves at all times, right? Ang kaibigan sa lahat ng panahon ay We nagmamahal. have to love one another at all times. Kailangan nating ibigyan ng isa't isa sa lahat ng panahon. Whatever situation we are, we have to love one another, Sa right? anumang sitwasyon tayo naroon, kailangan nating ibigay ng isa't isa. Because we are friend made by the Lord. Dahil tayo'y magkakaibigang ginawa ng Panginoon. So after salvation, we have a new friend. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, meron tayong bagong Our kaibigan. Lord will become our new friend.
ang Panginoon ay naging ating bagong kaibigan. And also we have a lot of new friends in church. At meron din tayong napakaraming kaibigan sa loob ng church. So make a more good friend in church. Kaya magkaroon po kayo ng maraming kaibigan sa Then loob ng your church. Christian life will be successful. Kung gayon ang iyong pamumuhay Kristiyano, magiging matagumpay. Okay? Okay po ba? So mamaya we have a 230 fellowship. Kaya mamaya po meron tayong 230 fellowship. Yeah. So through fellowship, right, we can make a friend, right? Sa magitan ng fellowship, pwede tayong magkaroon ng kaibigan. Let's have a good fellowship later. Magkaroon po tayo ng mabuting fellowship mamaya. Okay, let's pray together. Manalangin po tayong lahat. Dear most friend, precious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala. thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagpapatnubay sa amin na manatili sa church pagpahanggang ngayon. We really give thanks to our Lord because you allowed us a new friend after salvation. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ipinahintulot mo po yung aming mga bagong kaibigan pagkatapos ng kaligtasan. So let's make a more friend in church. Kaya nawa magkaroon kami ng mga maraming kaibigan sa loob ng And church. let's help each other for the gospel. At nawa magtulungan kami para sa isa't isa sa Ebanghelyo. Please allow more grace in remaining time. Pakiusap, pahintulon po ang lahat ng biyaya sa natitirang oras. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. So po. Salamat po.